Ng mga networker daw mayabang. Kung ang tingin nila nagyayabang yon, of course, syempre magiging mayabang talaga yon. Yung mga kilala ko, pumasok naman dyan sa FKC nyo tapos hindi naman yumaman. Kahit anong ganda ng negosyo mo, pag dumating yung time na talagang nakalamity ka, pwedeng mawala ang lahat. Hindi ba scam yan? Kamusta mga kabayan? Mix Jose here and welcome sa panibagong episode ng Mix Connects, collaborating and connecting with people of success and influence. Kasama natin ngayon ang isang malupit na negosyante, isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Bukod dyan, kilala rin siya bilang isang napakahusay na mentor sa health and wellness industry at sa network marketing. Ang founder ng FKC Star Achievers, wala nang iba kundi si Boss Richard Jose. Maraming salamat mga kabayan. So boss, saan ka ba nang galing? Kasi parehas tayong Jose. Saan papaisip ako, mamaya magkamag-anak tayo? Pinanganak ako sa Tondo eh. So yun yung pinakang lugar kung saan ako nanggaling. Then ang kagandahan boss, pamilya rin kami na nagnegosyo yung aking mga magulang before. At until now, nagninegosyo pa rin sila. Pero boss, ako lang siguro yung nawala sa linya ng ganong klaseng business eh. Okay, so parehas tayong Jose. Parehas tayong taga-Tondo. Bakit sa pamilya namin wala naging-negosyo? Bakit ikaw kailangan nating i-trace yung mga family roots natin, bossing? Pili ko talaga eh. Most probably wag ka mag-anak tayo eh. Yes boss. Ramdam na ramdam ko nga eh. Sabi ko nga, nung nakita kita, parang iba yung dating eh. So, ano ba yung linya ng family business ninyo before? Before boss, nagninegosyo rin kami. So, nagkaroon kami ng construction supply, nagkaroon kami ng hardware. Pero it so happened, boss, talagang nalugi kami. So, yun yung nangyari sa amin. Naging biktima kami ng Typhoon Undoy. So, yun yung nangyari na hindi ko akalain na kahit anong ganda ng negosyo mo, pag dumating yung time na talagang nakalamity ka, pwedeng mawala ang lahat. Naubos dahil sa bagyo? Yes, boss. Ano nangyari no? Boss, kasi nung dumating na yon, na-wash out yung buong mga gamit namin. So, nawalan kami ng mga paninda. So, talagang grabe, yun yung salanta na ginawa sa amin noon. Siguro, boss, na-realize ko na ang negosyo talagang dumarating yung time na pwedeng mag-ups, pwedeng mag-down. So, ang kagandahan lang, boss, kasi kailangan tibayan mo lang yung loob mo eh. Doon pala, boss, darating din yung pagkakataon na makakakita ka ng panibagong opportunity para makita mo yung bagong liwanag. So, hindi ko ma-imagine, no? Nagninegosyo ka, tapos lahat mawawash out dahil sa ulan. Ano naramdaman mo nung moment na yun na nakikita mo sira yung paninda ninyo? Unexplainable eh, kasi talagang sobrang bigat eh. Kung makikita mo yung bawat gamit mo nawawala, nasisira. Pero boss, ganun talaga eh. Minsan kailangan maging matatag din yung loob natin, kailangan tibayin din natin yung pananalig natin. Kasi boss, minsan talagang may dahilan eh. Minsan nililid lang tayo doon sa isang lugar para makarating tayo doon sa gusto natin sa buhay. Okay, so parang nagkaroon pa rin ng purpose. Yes. Dahil yung undoy na yon, yung ulan na yon, nadala ka sa bagong oportunidad. Yes, boss. At itong oportunidad na ito, ano yung susunod na oportunidad na dumating pagkatapos ng construction? Boss, maraming opportunity dumating sa akin noon. Nagtayo kami ng car wash, isa sa mga naging negosyo namin. Pero boss, hindi rin nagtagal eh. Tapos nagtinda rin kami ng mga Divisoria products. Boss, hindi rin nagtagal. So, ibig sabihin, boss, hindi lang pala isang negosyo yung pinagdaanan namin. Marami kaming pinagdaanan nun. Pero boss, talagang minsan, doon lang tayo natututol sa mga bagay na pagkakamali natin before eh. So, doon ko na-realize, boss, na meron palang i-prepare sa atin na mas maganda para mas maging mabuti tayong tao, para mas magaling tayo isang negosyante. Boss, yung mga lesson tsaka yung mga aral na natutunan namin doon, grabe boss, talagang doon mo masasabi na napakabait ni Lord. Kasi itinuturo sa iyo yung proper way, ano yung dapat mong gawin para mas lalo kang maging maayos at magaling na negosyante. Posing, napakagaling ni Lord. Nalugi ka ng 3 beses. Hingi lang ako ng opinion sa'yo, walang tama't mali Bakit ang mga tao, kapag nagkakamali, nalulugi, sisisihin yung Diyos, tapos feeling nila sinusumpa sila ng Panginoon? Boss, siguro talaga mababaw lang yung pananalig nila eh. Ang tingin nila kasi pag binigyan tayo ng isang problema, talagang parang pinaparusahan tayo. Boss, dito kasi kung titingnan natin yung malalim na panahon natin pagdating sa buhay, boss, kailangan tingnan natin siya as magandang result na magbibigay sa atin in the near future. Boss, ang importante dito, hindi naman yung kung ano yung nalugi tayo eh. Ang importante yung natutunan natin eh. Kasi bawat nangyayari sa buhay natin, may mga lesson tayong natututunan. Yun yung titingnan natin para mas maging maayos tayong tao. Okay, so yung mga bagyo na yon, leksyon yun? Boss, kung titingnan natin siya as leksyon, parang pinarusahan tayo dun eh. Pero ang totoo po nun, boss, talagang inire-redirect lang tayo sa mas maayos na buhay eh.
Sa inyo na mga nalugi, tapos parang feeling ninyo wala ng pag-asa, tapos sinisisi nyo pa yung Panginoon, hindi nyo alam na tinuturuan kayo ng leksyon. Diba? Every time na may mga plano tayo na hindi tumatalab, ang itinuturo sa'yo ng Panginoon dyan is anong dapat mong gawin next time. Para pag nagtayo ka ng bagong negosyo, makuha mo na. Ang ini-expect kasi ng tao, isang subo, mayawan sila agad. So paano mo nakita itong FKC na ito? Itong FKC kasi dumating yung time na merong taong pumunta doon sa store namin nung panahon na nalulugi kami. So, merong nag-alok ng isang products, ito nga yung FKC natin. Tapos, ang kagandahan dito, boss, nung una, hindi pa ako satisfied eh. Nire-reject ko pa siya noon. Kasi sabi ko, pre-parehas lang yan. Ano yung pare-parehas lang yan? Yung supplement? Yes, boss. Parehas lang supplement So, yan. yung Centrum, parehas lang ng FKC, parehas lang din ng Enermon. Yes, boss. Kasi ako naniniwala ako nung panahon na yun, rampat na eh. So, ibig sabihin, kumakalat na yung mga supplements na ganyan. So, ibig sabihin, ang akala ko lang doon, pare-parehas na. Pero boss, doon ko na-realize na pag mahal mo pala yung pamilya mo, gagawin mo ang lahat. So, doon ko na-realize, boss, kasi nung time na yon na may hormonal imbalance yung misis ko. So, sabi ko, ano kaya yung pwede maging solusyon? So, ako naman, sabi ko, wala namang mawawala, bakit hindi ko subukan? So, nung time na yon, marami na siyang iniinom na supplement pero hindi naman nag-e-effect. Pero sabi ko, kung susubukan ko tong FKC products, baka naman sakali makatulong. So, nung tinake nyo and doon somehow, na-build din yung interest sa pagninegosyo ng FKC. Dahil tama ba ako na ang FKC ay isang network marketing company, MLM, na nagpo-promote ng health and wellness products? Boss, nung una ko siyang makita, more on products lang talaga ako. Kasi naniniwala ako pag maganda ang produkto, meron tayong magandang future o meron tayo pwede maging magandang negosyo. Pero nung time na yun kasi hindi muna pumasok sa akin yung isip na pagninegosyo. Ang importante kasi sa akin yung health ng misis ko eh. Ang gusto ko muna, ma-address muna yung health issue niya. Sabi ko, total, meron naman ako negosyo, pwede ko pa itong itawid. So, doon ko na-realize, boss, na kailangan ibigay ko yung pinakang the best para sa mahal ko sa buhay. So, doon na nga pumasok yung FKC, boss, talagang sobrang na-amaze ako kasi sobrang natulungan. Sa paggamit pa lang niya ng products, tapos na-address na, gumanda yung health issue niya, boss, talagang doon pa lang, sabi ko, panalo na ako. Alam nyo, number one talaga sa lahat, kalusugan. Ako natutunan ko yan the hard way eh. Kapag ang katawan mo nagre-reklamo na sa'yo, matatauhan ka rin. At dyan natin usually isipin na saglit, kailangan ko na atang magbago, may nararamdaman na ako. Ang masakit kasi dyan kapag too late na, bossing, di ba? Dahil hindi ka na makatulog, tapos yung mga takot mo, putik totoo na pala. So business, okay yan. But that comes after. Siguraduhin mo muna na healthy ka. So nakatulong yung produkto sa inyo. Ngayon, sumabak na kayo sa mundo ng pagninegosyo. Ito, Boss Richard, malamang sa malamang itatanong sa ito eh. Hindi ba scam yan? Anong masasabi mo sa kanila na sasabihin sa'yo, Richard Duse, network marketing scam yan? Boss, sa totoo lang, totoo naman yan. Marami rin namang scam sa labas. So, rampant na rin. Pero boss, ang lagi mo kasing titingnan dito, yung company mong papasokin mo ay talaga bang legit. Siyempre, boss, ako naman, siyempre, kumbaga, nagnegosyo, ayoko rin naman, pinoproteksyonan ko rin yung sarili ko at ayoko rin makapahamak sa ibang tao. Ang lagi ko lang tinitingnan dito, ano yung maiko-contribute or ano yung maitutulong ng aming products, ano yung maiko-contribute ng aming negosyo sa ibang tao. Kailan ka pumasok sa FKC? So, pumasok ako 2013, boss. 2013. Nag-start. Kailan siya nag-start yung kumpanya? Nag-start siya 2010. 2010. So, ibig sabihin 2010, 2011, 2012, 2013. Yes, boss. 4 years into the business. So, paano ka payayaman nun? Kung 4 years ka nang pumasok? Boss, ang pinaka-importante kasi, unang-una, pag-aralan mo muna kung ano yung pinasok mo eh. So, hindi tayo mag-aapura, hindi ka magmamadali para lang kumita. So, dito, boss, kailangan ang unahin natin is more on mag-gain tayo ng knowledge, ayusin natin yung mga values. Ano yung pagkatao natin? Kailangan, very important, na alamin natin kung ano yung mga dapat natin gawin at ano yung mga dapat hindi natin gawin. So, dito, boss, kung gusto natin magtagumpay, kung nauna ka o nahuli ka, wala naman yan. Hindi naman tayo magkakarerahan dito eh. Ang importante lang, boss, kailangan alam mo lang yung direction mo kung saan ka pupunta. May tanong ako, bossing. How did network marketing change your life? Sa inyo, sa inyong mag-asawa at sa pamilya ninyo?
Boss, grabe. Sobrang transformational, boss, yung nangyari sa amin. Siyempre, unang-una sa health. So, nag-improve yung health namin. Bawat isa sa amin, talagang natutunan namin kung paano yung alagaan ng sarili. Then, pangalawa, boss, of course, siyempre, financially, nag-improve din. So, dito, nabili namin yung pangarap naming bahay. Nakapagpundar kami ng mga properties. So, yun yung pinakamaganda doon, boss. Then, of course, siyempre, boss, dito nakapag-travel kami internationally. Kasama ko yung mga anak ko, kasama ko yung team ko. Boss, iba yung feeling na kasama mo sila. Kasi hindi ko naman naranasan yung bata ako na makapag-travel ako international Pero boss, doon ko na-realize na yung fulfillment na ibibigay pala sa atin kakaiba. Pag nakakapag-travel tayo international, kasama yung pamilya. Ano yung feeling nung first time kang pumasyal? Dahil sa incentive most probably ng network marketing company. Grabe boss, sobrang saya. Iba yung level ng feeling boss. Kasi nung una kasi hindi ko naman yan kaya pang ibigay Pero boss, nung nabigyan ako ng incentive, grabe boss, yung happiness overload talaga yung ibinigay sa amin. Hindi lang ako, of course, syempre boss, pati yung mahal kong asawa, sobrang nag-enjoy kami. Talagang, alam mo yung, doon mo makikita yung suportahan ng isa na talagang mangyayari siya. Kasi bakit? Yung alam mo yung fulfillment nandun talaga boss. Curious ako, Boss Richard. May nagsasabi na mga networker daw mayabang. Pwedeng sabihin sa'yo, Boss Richard, ito yung mga networker, apakayabang kasi nagpo-post ng cheque, may mga hawak na pera, tapos nag-aano ng mga bahay-bahay, kotse-kotse. Anong masasabi mo dyan na sinasabi ng ibang mga netizens natin na mga networker daw, mga mayayabang? Boss, siguro depende sa pananaw nila Kung ang tingin nila nagyayabang yon, of course, syempre magiging mayabang talaga yon. Unang-una, boss, baka siguro nagiging proud lang sila kung ano yung meron sila. Pinaproud lang nila kung gusto lang nila ipakita o gusto lang nila i-share kung ano yung nagawa nila pagdating sa network marketing. Pero boss, kung halimbawa ipapakita nila, hindi naman totoo, yun yung pagbiyayabang, boss. Pero kaming mag-asawa kasi, boss, hindi naman ako katulad ng mga ganun Una-una, syempre, hindi naman natin kailangan i-flex or hindi naman natin kailangan iyabang kung ano yung meron tayo. Kasi sabi nga, boss, lahat yan temporary lang naman So lahat yan naging gift lang naman para sa atin, pero hindi para ipagyabang. So mas okay yung nag-network ka na hindi ka ma-flex. Kasi ang alam ko, top earner ka rin, bossing. Mas okay ba sa anggulo ng sa'yo bilang top earner na mas okay ang maging network marketer na hindi nagfe-flex? Yes, boss. Kasi unang-una, boss, hindi naman natin ibinibenta ang yabang dito Ang ibinibenta natin dito is yung sarili natin. Pero boss, pag maganda yung ginagawa natin sa buhay, maganda yung ginagawa natin sa ibang tao, tamang tao rin naman yung makukuha natin or makakasama natin sa negosyo. Okay. So, kung networker ka, Boss Richard, edi malamang may sports car ka. Diba? Ayan yung mga typical daw na networking. Dapat pag networker ka, may sports car ka. Yun yung nakikita sa mga Facebook Diba? Ikaw ba may sports car ka, bossing? Boss, ganito yan. Sino man ang ayaw ng sports car? Pero boss, hindi yan ang priority ko Boss, syempre tayo as family-oriented, ang pinaka-importante sa atin kasi is more on family pa rin. So ako, boss, nag-invest ako more on properties. Kasi sabi ko, hindi ko naman to ginawa itong negosyo na to para ipagyabang. Ginawa ko to para at least kahit papaano matulungan ko rin yung family ko. Boss, kaming mag-asawa, talagang yung sipag namin tsaka yung effort na inilabas namin or ginawa namin, boss, inilagay lahat namin yan, nag-invest kami more on property. Properties. Alam mo, bossing, ito yung hinanakit ko bilang isang network marketer din before. Maraming kumikita sa networking, maraming kumikita ng malaki, pero bihira ang yumayaman dahil sa flex culture. Anong masasabi mo doon sa mga networker na ang laki-laki ng income, tapos ang laki-laki rin ng gastos? Hindi natin maiiwasan din minsan sa ibang mga networker na talagang nagpe-flex sila So, syempre, yung iba siguro bago pa lang kumita, kaya nakita nila yung show off nila para at least kahit papaano maka-attract ng ibang tao or para masabi sa kanila na talagang dito kumikita. Pero boss, hindi naman kasi yun yung naging culture namin or hindi naman yun yung ginawa namin. Kasi boss, unang-una, nanggaling din naman kami sa mahirap So, doon sa pagiging mahirap namin before, doon ko na-realize, boss, lahat naman temporary lang So, dito, boss, ang pinaghahandaan namin kasi, boss, yung future Dito naniniwala ako, boss, kung ano yung ibinigay sa atin at pinagkaloob sa atin. So, doon naniniwala ako, boss, kailangan ingatan natin Kasi pag winaldas natin yung isang bagay na meron tayo at hindi natin pinangalagaan, boss, sigurado ako mawawala yan So, pwede kang yumaman sa networking nang hindi ka nag-flex? Yes, boss, pwede. Ano ang tip mo sa mga tao
na gustong kumita through network marketing, direct selling, MLM. Ngayon nagsisimula sila sa journey nila ng napakagandang oportunidad. Doon sa mga nagsisimula o naghahanap pa lang ng mga bagong company, napaka-importante yung humanap kayo ng tamang kumpanya. Tingnan nyo yung mga legalities nila kung tama ba talaga. Then pangalawa, napaka-importante yung products na sa tingin mo, ito ba yung magkakaroon ng value sa ibang tao at ito ba yung makakatulong. Then pangatlo, siyempre, alamin natin, ito bang gagawin natin na to is magiging worth it para sa ating family. So, siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon na ginagawa natin to ay paulit-ulit lang tayo. Tingnan mo, ito bang company na to, pang matagalan na para sa'yo. Kasi boss, pag ginawa mo siya, kailangan long term na. Then, ang pinaka-importante, siyempre, yung community or yung makakasama mo pagdating sa team. Hanap tayo ng tamang community na makakapag-add ng value sa bawat isa na alam natin na pag nagdala tayo ng mga kaibigan natin o mga kakilala natin, yung hindi tayo mapapaya at alam natin na makakatulong din tayo sa kanila. Sa inyo na mga bagong networker, maging simple kayo. Hindi nyo kailangan magyabang. Katulad ng sinasabi ni Boss Richard, gawin natin ng tama ang network marketing. Ganda naman ang produkto mo eh. Napakaganda rin ang kumpanya mo. Ang problema, minsan natuturuan ka ng mali or baka nakikita mo sa mga cross-slide mo. Nakikita mo sa kapwa mo networker. Diba na nag-flex, nagyayabang, feeling mo maganda, feeling mo tama. Huwag ka na sanang mapamilang dun sa mga pasaway na hindi marunong maggumawa ng negosyo ng tama. Diba? Magpo-post ng kotse, hindi naman sa kanila. Ang bibili ng kotse, minsan hindi naman nila afford. Diba? Nakanda utang-utang na, tapos anong mangyayari? Mariremata, mahihila. O huwag ka nang gumaya sa mga ganyan. Tularan natin ang mga makabagong networker at hindi yung mga napakayabang na hindi rin naman kumikita pala at hindi totoo. Okay lang kung kaya mo na talagang ma-afford. Basta doon ka lang sa totoo. At maging wise ka sa pera, alaguin mo at magpakayaman ka. Kasi isa yan sa pinakamagandang oportunidad pagdating sa paggawa ng pera through business. So sa mga gusto magpaturo sa network marketing or through the opportunity ng FTC Bossing, which is health and wellness, saan ka ba nila makukontak? Sa mga naghahanap ng opportunity dyan, ng mga kababayan natin at mga kaibigan natin, so hanapin nyo lang po kami dito sa aming FB page, FKC Star Achievers, or pwede nyo rin kami kontakin sa aming cellphone number 0915-935-4098. Maraming salamat sa pagtangkilik sa panibagong episode ng Mix Connects. Sana marami kang natutunan. Para sa iyo ang episode na ito, sana natuto ka sa bagong henerasyon ng network marketer, nasa tama kang oportunidad. Aralin mo lang, mag-training ka, at gawin mo ang negosyo mo ng tama. Doon ka lang sa totoo. At sigurado, darating ang pinapangarap. If you want to learn more about business, opportunities, and values, pagdating sa pangarap at sa tagumpay, make sure to follow our page here. Makikita mo lahat nandito. See you on the next episode.